Alright guys! Talagang season na guys. Ayan oh. Ay, may iko na kami. Oh. Nakahanda na yan guys. Okay. Alright guys, ang pag-uusapan natin guys sa video na to guys ay anong disadvantage ng bilang security officer at saka regular security guard. Anong disadvantage at advantage ng dalawa na yan. Okay? Yan ang pag-usapan natin guys. Tara! Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys. Ang pag-uusapan natin guys, ano bang disadvantage ng dalawa? Nababanggit ko palagi yan, di ba? Mapapanood nyo ba yung kung kayo ay regular na nanonood sa mga video ko? Palagi kong binabanggit, security officer, security guard. So, baka yung iba nalilito, bakit dalawa binabanggit na security guard, security officer, security guard? Okay? So, yun ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat guys, baka magulat yung iba dyan na bagong dalaw sa channel ko na may taong nagsasalita, nag-claim ng security officer, security guard. Pero mahaba buhok, may bigote, ayan, may kondito, at saka naka-earrings. Nakasando, alam mo, nakikipag-inuman lang. Kasi guys, ako ay isa ng retired. Retired na po ako sa aking duty. At yan din po ang aking parang achievement sa sarili na medyo early 40. Nag-retired ako ng aking pag-duty at nag-proceed sa self-employed. Pero sa aking mga karanasan guys, sa aking mga kaalaman, isinishare ko yan dito sa channel ko. So kung gusto nyo mag-apply o kaya nag-duty na kayo ng gwardya at naghanap ng mga information regarding sa pag-security guard, dalawin nyo yung channel lang guys. Ayan. Pag nakarating na kayo dyan guys, pindutin nyo yung playlist guys. Ayan, playlist oh. Playlist. Pag napindut nyo yung playlist, yan ang lalabas. Okay, yan ang lalabas. Punta kayo sa baba guys. Ayan, Security Guard Matters. Security Guard Matters ang title ng playlist. Pindutin nyo, maraming lalabas dyan na mga video. Pero marami tayong mga video guys na mga entertainment natin, informative, mga travel natin para makapagbigay sa inyo ng hint kung sino yung nagsasalita. Kapanipaniwala ba o mayroon bang dignity para magsalita sa inyong harapan. So pwede nyo panoorin din yung mga video natin iba dyan. At ang pakiusap ko lang, kung kayo ay makapagsalubong ng mga advertise, mapanood nyo ng buo guys, at parang reward nyo na sa akin, para makatikim naman tayo ng isang kape man lang. Okay, wala pa kasi kung nakukuha sa YouTube eh. Anyway, hindi naman yan ang pakay natin. Ang pakay natin makatulong, magbigay ng kaalaman sa ating mga 5-9 na makabigay sa kanila ng advanced learning, advanced info regarding sa pag-duty ng security guard. Tulad ng ating pag-uusapan ngayon. So, nagtataka kayo, bakit security officer, security guard ang palagi kong bungad? Anong ibig sabihin nun? Baka yung mga hindi nakaka-gates ba? Ano ba yung sinasabi niya? Kasi guys, ako po ay naging security guard na regular, yung hindi ako officer. At naging officer rin ako, di ba? Naging officer ako at naging officer ako ng security guard at naging regular din ako ng security guard. Kapag hindi lahat ng duty ko ay officer ako. May mga pagkakataon, siyempre, lalo na yung nagsimula tayo, regular guard siyempre tayo. At ng mga liter round na ng buhay ng pag-duty natin ay naging officer na, nag-shift na ako sa officer. So, nagsimula tayo, hindi tayo pwedeng pwede naman tumalon agad, magiging security officer ka, walang problema. Lalo na kung malakas ka sa agency, malakas ka sa company ng pagdudutihan mo, may backer ka, o di, talon ka. Talon ka. Yun na nga lang, may disadvantage nga at advantages bilang ganon. So, dito tayo sa security guard muna guys. No? Security guard, yan yung mga security guard na regular na pinopost sa mga area, sa mga quad. So ano bang advantage niyan? Ang advantage niyan ay less ang iyong responsibility. Ang iyong trabaho ay doon lang sa area mo.
Yun lang ang nakatutok ka lang doon sa area mo. Wala kang problema. Kung baga, yung security mission na gagawin mo doon, na yun lang. Yun lang, in specific area lang. Palagay natin na na-assign ka sa warehouse. Warehouse ka lang. Walang problema. Nandun ka lang. Di ba? Wala nang problema. Duty ka lang doon. O, di ba? Upo ka lang doon. O, yan lang. Hindi ka na, walang gaanong nakaakibat na nakalagay sa iyong balikat na mabigat na responsibilidad bilang pag-duty. Di ba? Pagkatapos mo mag-duty, uwi na agad. O, di ba? Ganun lang ka-relax. O. Yung problema ng detachment, bahala na kayo dyan. Basta ako, natapos yung duty ko na walang problema. Di ba? Ganun lang ka-relax, di ba? Sa duty ng regular duty na security guard, di ba? Hindi ka gaanong so, yun ang kagandahan pag ikaw ay isang regular posted na security guard. Hindi gaano mabigat ang iyong tinatawag na mga responsibilidad na nakaakibat sa iyo. Doon ka lang sa area mo, okay na. Tapos uwi ka na, okay na. Ang disadvantage lang guys ay una-una, nung ako nagre-regular, naiinis talaga ako sa uniforme. Kasi bakit? Araw-araw ka dapat maglinis ng mga kwan mo, mga paraphernalias mo. Araw-araw mong linisan yan. Tapos, bago ka mag-duty, yung baga, it takes time to put your all uniforms, di ba, sa sarili mo. So, lalo na kung ang pinagbibihisan mo ay medyo mainit, kaya bago ka pa mag-duty ay pawis na pawis ka na, which is yun ang pinakakalaban ko sa lahat, yung pinapawisan ako, kasi ayaw kong mapapawisan kasi nga madali akong ubuhin matuyo lang yung pawis ko sa likod, inuubo na ako agad. So ayaw ko so yun, dun ako na yung ganung sistema sa uniforme nga. Tapos ang init, naka-long sleeve ka. Okay, sana kung aircon ang na-assign ka, no problem. May problema kung na-assign ka sa mga lugar na walang aircon, hindi ma-aircon, mainit, tapos uniforme mo, long sleeve pa, naka-necktie ka ba, nakakuha, ang init talaga. So buong kuhaan mo. Kaya nga nung na-assign ako sa bangko, kung napapansin yung bangko, palitan yung gwardiya dyan. Una, yung isa, sa labas ka, di ba may sa labas ang bangko? Isa na sa loob, naka-aircon. Pero after ng 2 hours dyan, nagpapalitan yung dalawa kasi ang sabi nga, para daw, patas kayo ba? Pero nung ako na-assign sa bangko, sabi ko, sir, pwede bang kung sa labas nyo ako i-assign, sa labas na lang? Kung sa loob na lang. Sabi niya, hindi pwede kasi lugi naman yung kuhan. So, sige sir, sa labas na lang ako, sabi ko. Ayaw kong sa loob. Bakit ba? Ganun yung head guard ko sa akin dati. Sir, pawis ka sa labas. Pawis ka sa labas, tapos ipapasok ka sa aircon. Wow naman. Diba? So, pinipili kong, sige sir, di bali na ako mainitan sa labas. Hindi titiniis ko hanggang alas 3 lang naman kasi yung bangko. Pagkasirado ng bangko, saka ako pupunta sa CR, may dala na akong 3 t-shirt ko, papalitan ko na yung pangilalim ko, saka ako sa loob. So, nag-aircon ako, wala na akong pawis. Ganun lang. So, yun ang disadvantage. Pangalawa, yung oras mo. Pag sinabing 8 oras ka lang, 8 oras ka lang. Kasi ang gwardiya, guys, naghahabol yan sa 12 oras. Gusto ng gwardiya, magdo-12 kami kasi malaki kita Kaso lang, regular ka lang kung hindi ka makapamili ng oras. Di ba? Yun ang disadvantage nun. Pangatlo ay yung tinatawag na yung area mo. Kahit saan kayo tatapon. Ang advantage naman doon, marami ka matutunan. Pero, yun na nga, hindi ka makakapamili na, sir, dito lang ako, maganda rito, aircon Hindi. Kung saan ka assign, sunod na assign mo, lalo na kung tayuan, may mga pwesto na tayuan talaga, as in, bawal kang sumimple. So, iniiwasan ng mga gwardiya yan Sabi nga nila snappy and lousy, same salary. Kasi ganito yan guys kung ikaw ay may gwapo ka, may tayo ka, ikaw i-assign dun sa harap kasi ikaw yung frontline So, makikita nila, pag gwapo yung gwardiya, magandang tayo, ikaw yung ilalagay sa frontline, which is nakatayo ka doon buong maghapon. Samantalang yung mga lousy-lousy,
Pangit pa marang hindi sila ganong kuhan, ilalagay mo sa likuran, yung kapaupo-upo lang. So yun sinasabing lousy and snappy, same salary. Okay? Yun dun din tayo na hindi tayo makakapamili ng ating pwesto. O, di ba? Hindi tayo makapamili ng ating pwesto. At pangalawa, siyempre, yung stigma ng security guard na pag tinanong ka sa anong trabaho mo? Security guard. So may konting kaakibat na mababa ang tingin ng tao. Security guard? Parang ganun. Guys, wag kayong magtampo mga security guard din. Security guard din ako. Alam ko yan, ramdam ko yan na pagka tinanong ako, security guard ang trabaho ko, yung reaksyon ng tao sa harap ko, bumababa ang kanilang parang iba kasi yung anong trabaho niya sir, police, ay police pala to. Engineer, ay engineer pala to. Diba, ganun ang buwan eh. Aminin na natin yun, wag na natin sumama loob natin. Okay? So, yun yung mga disadvantage at advantages ng regular posted na security guard. Dito tayo sa officer. Ano ba unahin natin sa officer? So, advantage mo na, officer. No? Advantage mo na, officer. Ang officer, advantage ka kasi una-una, nakabarong kami. Wala nang uniforme. Mabilis na lang magsuot ng barong, di ba? Tapos, pangalawang advantage, sa'yo yung oras mo. Pag sinabing 12 oras ka, 12 oras ka. Hawak mo oras mo kung mag-i-DDOP ka o hindi. Eh, nung panahon na nagjo-duty ako, sabay-sabay nag-aaral yung anak ko, hindi ako nag-DDOP, guys. Talagang binuno ko mag-duty ng 12 oras na walang diop-diop. Walang diop-diop. Lahat ng anak kong, pa, top 1 ako, pa, top 2 ako. Kunin mo yung medal mo. Busy ako. Kailangan kong magtrabaho para sa kakainin natin. Ewan ko kung nagtatampo may mga anak ko, pero sana naintindihan nila. Alam ko, naintindihan din naman nila eh. Dala-dala na lang yung medal nila pag uwi. Papa, ito nila. Ay, congratulations. Pero wala ako doon sa mga panahon na, kasi nga, busy ako noong panahon na yun. So, yun ang advantage sa'yo yung kuhan. Kasi kung 8 oras, hindi kasya eh. Kailangan mag-12-12. At kailangan buuhin mo yung 12 oras mo sa isang kinsenas para malaki ang sisweldohin natin. Okay? At pangatlo, advantage ng security officer ay bus-bus ang dating mo. Di ba? Bus-bus ang dating mo. Bus-bus ka. Di ba? Yung iba, piling-pilingan. Yung iba, piling-pilingan na bus sila. Sila yung kuhan. Kala mo, regular din eh. Nung hindi pa ako knowledgeable sa paggugwardya, pag nakita ko yung nakabaro mga security guard, ang nasa isip ko, regular sila na security guard. Pero hindi pala. Oh. So, bus-bus ang dating mo. Di ba? Pangalawa, pangilan na ba tayo? Advantage. Pangapat, hindi ka nakatayo. Di ba? Lahat ng area sa inyong detachment, kaya mong ikutin. At wala kang loitering. Hindi tulad ng posted. Isa pala yun sa disadvantage ng posted na hindi ka pwedeng umikot. Kasi bakit? Bawal ka umikot eh. Kung saan ka na-sign, doon ka lang. Kami mga security officer, ikot kami. Bawal pa kami hindi umikot. Lahat ng area ng detachment namin, iikutin namin yan. At wala kaming bawal doon kasi trabaho namin yun, mga officer. Panglima na advantage, allowed kami sa cellphone. Bantusawa ka sa cellphone. Bantusawa ka. Nung nasa bangko kami, bawal magdala ng cellphone ang mga posted security guard. Pero kami mga officer, bantusawa kami. Di ba? Bantusawa kami kakagamit ng cellphone. At ngayon, yung advantage ng security officer, sa agency namin yung huli yung huli. Yung hiling agency namin, mayroon kaming mga allowance. So, advantage sa amin yun. Pero hindi lahat ng agency nagbibigay. Okay. Pag-usapan natin yan. Hindi lahat. So, advantage namin na mayroon kaming allowance. Kaso lang, sa agency namin, depende sa yung quality. Pag ikaw ay retired police, retired army, retired kuan, malaki-laki ang iyong kuan. Kasi yung quality ng tinatawag pagkatao mo, di ba? Mas kuan, di ba? Ako, retired playboy lang yata ako eh. So, mas mura ang aking allowance. Inom muna tayo. Mas mura, mas maliit siya. Pero may allowance. Hindi tulad ng iba na walang allowance talaga.
So, advantage yun sa bilang, kuwan, di ba? Yung bilang security officer. Ngayon, ang pinakahuli, siyempre, pag nandun ka sa labas, kunwari, pumunta ako sa anak ko, sa eskwelahan, nadalaw ako doon, may problema yung anak ko. Pag tinanong ako, sir, anong trabaho niyo po? Security officer po ako ng ganito. Di ba? Mayabang. Mayabang. Totoo naman talaga eh. Kung gusto mong patunayan, yan ito oh. Ito yung license ko. Ito yung ID ko. Nakalagay, security officer. Assistant detachment commander pa nakalagay oh. Di ba? So, hindi ako nagyayabang. Totoo. Pero sa totoo lang, yabang na rin yun. So, nagpapadagdag siya ng confidence na, security officer ako. Di ba? Security officer ka. Disadvantage tayo, guys. Disadvantage tayo. Ang disadvantage ng security officer, guys, ay malaki ang kaakibat na responsibilidad mo bilang officer. Lahat ng problema sa area nyo, sa detachment nyo, sa'yo lahat babagsak. Sa'yo lahat. Kaya may mga kumpanyang ang bilis magpalit ng officer. Tumatagal lang yung ibang officer dyan kung may nakaback up na mga BP. Yung nakaupo ba? Marami kong mga officer na nagtagal talaga. At talagang mayroon silang tinatawag na backer na BP. Kasi bakit lahat ng problema sa'yo babagsak? Hindi ka makakuan konting tawag. Lahat sa'yo nakaatang ng problema pag officer ka. At pangalawa, yung papers work. Lahat ng report sa'yo dadaan. Gagawa ka ng report. Observation report, incident report, accidental report, lahat ng report sasalubungin mo. Ako bilang officer, hindi ako magaling sa English, Bisaya ako eh. Nanay at tatay ko, hindi naman mag-i-English sa bahay eh. Nung nag-aaral ako, isa rin akong pulpul, hindi ako magaling sa English. Talagang yung utak ko nabinat sa kaka-English. At minsan, na-duty ako sa isang embassy at nag-headguard ako doon. Headguard ako naggawa ko ng report. Hindi naintindihan ng kuan kasi nga siguro kung hindi din siya fluent sa English. Nagsalubong kami, hindi naman sila Amerikano eh. Embassy yun hindi ko babanggitin yung embassy para hindi lang natin may damay sa kwentuhan natin. Pinatawag ako at pina-explain ako dun sa report ko bakit ganito, ganun. So, yun ang kuan mo. Kaya kung ikaw mag-officer ka, handa ka na gumawa ng, magaling ka sa reporting, natural. Magaling ka sa reporting, hindi ka pwedeng pangit yung report mo, mapapahiya tayo. Although, sinabi ko sa inyo, hindi ako magaling sa reporting. Siyempre, kailangan sa trabaho ko, kailangan kong gumawa ng diskarte para sa pamilya ko yun Labas lahat talaga ng English ko, di ba? Labas ng lahat ng English ko sa pagre-report. Sa iyo lahat nakaatang yun. Alam mo ba yung mga security guard mo, gagawa lang ng report nila yan. Pag wala sa ayos yung report nila, ikaw na mag-aayos. Ikaw na ang maggagamot. Yung report ng security guard mo, ang sakit sa ulo. Ikaw yung gagamot. Yun ang disadvantage din doon. Okay, so, sana ba tayo? Pangatlong disadvantage, no? O yun na nga, feeling natin busing-busing tayo, pero sa totoo lang, ay still security guard pa rin tayo, guys. Still security guard pa rin tayo na yung iba ay kala mo sila ang boss sa detachment. Piling-pilingan. Hindi lahat ng agency na sinabi ko, tulad ng sinabi ko, na nagbibigay ng allowance. Diba? Hindi lahat. Saan ba tayo? Sa disadvantage na ba tayo o sa advantage? Nawawala na ako, guys hindi lahat nagbibigay. Hindi, guys, Yun na, hindi lahat nagbibigay ng allowance. Doon sa pinagdutihan ko, nagulat ako. Kasi bakit? 8 oras yung mga officer at wala pang allowance.
Sabi ko, saan tayo nakalamang dito? Sa yabang lang. Sa yabang lang tayo nakalamang. 8 oras ang officer, 3 kami. Wala pa kaming allowance. Saan nakalamang ang officer? Okay, di ba? Wala. Kaya may mga duty na talagang ang lamang lang ng officer ay yung yabang lang na parang gusto mong ikaw ang boss. Yabang lang. Pero sa totoo lang, wala. Sa sweldo, walang kaibahan sa regular na security guard. Minimum pa rin. Comment kayo dyan, may mga officer dyan, kung may lumagpas ng nagbigay ng kuan, ng above minimum sa mga officer. May mga agency na monthly sila. Monthly yung officer. Palagay natin, bigyan ka namin ng 16,000 a month. May day off kang isang araw. Diba? 12 oras ang duty mo. Lugi ka na. Diba? Yung yabang nga lang. Pero sa totoo lang, walang kuwan. At sana ba tayo? Panglima na disadvantage. Haharapin mong lahat ng kayabangan at katigasan ng ulo ng mga tao mo. Which is yung iba nagsasabotahe pa ng trabaho para masira ang iyong duty. Marami akong ganon. Kuna nila yung parang sinasadya nilang mabulilyaso sila para ang officer ang masisi. Di ba? Ang iba kasing kuan guys, mga in-house officer, mga in-house. Hindi nila dinidirekta yung mga regular posted. Kunwari may utos sila. Kunwari, di ba bawal pumarking dyan? Naparkingan ng gwardiya mo. Ikaw, officer, naparkingan. Ang hindi pinapagalitan yung gwardiya. Yung officer, di ba sinabi ko sa'yo na huwag parkingan yan dyan? Bakit nakaparkingan dyan? Hindi niya didirektahin yung gwardiya. Ikaw, officer. Kasi sa'yo nga nakaatang yung command, chain of command. Di ba? So, yun ang disadvantage noon. Kaya, kayo mga nagbabalak mag-officer, handa nyo sarili nyo na itayo nyo yung dibdib nyo sa harap ng mga veteranong gwardiya na mga tigas ang ulo. Minsan, siyempre mas maalam sila sa trabaho kaysa sa'yo. Maalam sila. Mayroon akong kasamang officer na inutusan niya yung veterano. Inutusan niya. Oh, patayin mo yung ilaw na yan kasi lagpas na sa oras. Tapos ngayon, yung gwardiya marunong. Sabi niya, sir, naglalaro pa si Biping ganito. Baka ho magalit. Anong sagot ng officer? Kasi yung officer wala ring alam sa buhay, sa trabaho. Wala akong pakialam kung sino naglaro. Basta ang regulasyon ng kumpanya, patayin pagkatapos ng oras nila. So, ang ginawa, nilagbok yung officer, sinulat lahat ng kanyang kuwan. Kaya nung nagalit yung BP, di ba, nilisbakan yung officer. Sir, I'm just following instruction from my officer. Okay? So, doon nakaatang kasi hindi mo alam kung sino susundin mo. Yung regulasyon o yung sitwasyon na on that day. Kaya doon papasok yung tinatawag na marunong ka lumangoy sa agos. Okay? So, yun yung guys ang advantage. Kaya kung kayo magbabalak mag-officer, handa kayo. At hindi ibig sabihin na officer kayo ay hindi kayo matatanggal, ma-RTO. Mas maraming officer na na-RTO. At napakahirap ng officer kasi bakit? Ikaw lahat ang nakaakibat na mga problema sa kumpanya, sa detachment. Kaya yung aming agency dati, pag malaking detachment, sapat din yung binigay na allowance doon sa commander namin. Kasi ang usapan nila parang kumbaga dealing na lang, nagdi-deal na lang sila. Pre, retired ganito, bigyan kita ng 50,000 a month, i-manage mo yung detachment na yan, malaki. O di ba? Ganun yun ang usapan nila. Hindi tulad nating regular officer, mga regular officer, minimum tayo eh. Ewan ko kung may mga hindi nagmi-minimum dyan. At alam ko na ibang agency dyan, walang allowance yung officer nila. Basta lang, officer lang ang sinasabi. Officer lang kayo. Officeran lang ang sinasabi.
Di ba? So walang kaibahan ang sahod natin. Kayabangan lang na position natin, officer tayo. Yung iba dyan, pagka-officer, kala mo kung sino eh. Kang pumasta, kala mo, kala mo sinong general sa kwan, yung pala, still security guard pa rin ang officer, security officer. Nagkakatalo na tayo sa ating description of work. Iba lang ang work namin sa work ng regular posted. Okay? So, yun. Kaya nga, dati, sabi ko, ang habol ko lang maging officer dahil 12-12 ako. At saka yung tinatawag na allowance. Pero, iba doon, wala na. Kaya nga, nagre-regular guardia din ako eh. Kasi bakit ako mag-security officer, mag-duty ako dyan, tapos nalaman ko, wala naman pala ako mapapala. Anong silbi ba nun? Sumasakit lang yung ulo ko. Tapos, wala naman pala mapala, di ba? Kasi yung iba, gusto lang magyabang. Na, security officer ako. Pero, pagdating sa sahod, wala namang kaibahan yan. Minimum lang din yan. Guardia lang din yan. Di ba? Yung nagkataon lang na pagdating sa duty, ikaw ang susundin eh. Tapos tatawagin ka pang, Chief! Tuwan-tuwa ka naman, Chief. Pero yun lang yun guys. Yun lang yun. So yun yung advantage at disadvantages ng dalawa na yan. Kaya kung kayo gusto mag-officer, edi well, good. Okay. Maganda. Lalo kung pero para sa akin, kung wala namang kaibahan, tulad ng sinabi ko doon sa duty namin na nagulat ako, pinadala ako doon. 8 oras yung officer, walang allowance. Buti pa yung mga regular, kahit 16 hours, kaya nilang mag-duty. Ako, sabi ko, duty binata to ah. Tapos yung mga kasama ko doon, akala mo kasi nung may-ari ng kumpanya, ganun pa sila ganun. So isip-isip ko, wow! Tapos, bubulahin pa ng mga security guard na matalas dito. Sir, ko naman tayo. Sabi, isip-isip ko, anong naging benepisyo namin dito? Lahat ng command nasa iyo babagsak. Magagalit yung mga in-house officer, sa iyo pa mapupunta. Tapos, yung officer, madali matanggal ba? Papalit-palit ng officer. Tapos, sabi ko, nalaman ko na yung pala mga officer doon, kinukuha lang din sa line-up ng mga gwardiya doon na may mga security guard, may security officer license, lalo na yung mga baguhan. Kasi tuwan-tuwa na nagiging security officer na sila, which is, wala namang benepisyo matatanggap na mas mabuti sa sayo. Okay guys? So I hope guys na nagkaintindihan na tayo. Mahaba na itong ating pinag-usapan. I hope na ma-like nyo guys. At kung hindi naman nagustuhan, i-dislike nyo yung video. Kita-kita tayo sa sunod na video guys. Don't forget to subscribe, notification bell. Bye-bye!